Sama-sama tayong magiging saksi. Mabilis nagdire-diretso sa kabilang linya ang isang closed van saka sumalpok sa apat na tricycle na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Gapan, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang naturang sasakyan kaya nawala ng kontrol ang driver nito. 5 ang sugatan at 2 sa kanila kritikal. Sinampahan na ng kaukulang reklamo ang driver ng closed van. Pansamantala ang nilimitahan ang biyahe ng LRT2 kanina hapon matapos naman ng kidlat ang kable ng tren. Nahuli kamang insidente sa Antipolo Station. Saksi, si Katrina Son. May kumislap at pumutok sa ibabaw ng tren na ito na nagbababa ng mga pasahero sa Antipolo Station ng LRT Line 2. Mag-aalas 3 ng hapon kanina nang mangyari ito. Ang mga nasa platform nagulat at umiwas sa tren. Sa inisyal na investigasyon ng LRT2, ang pagsabog ay sanhi ng pagtama ng kidlat. Una umanong tinamaan ang power cable sa labas ng tren. Saka gumapang at tumama sa catenary power cable. Ang nag-spark na yun actually, yun yung surge protector, yun yung lighting arrestor natin. Na yun naman yung function niya. Hindi natin pwedeng i-prevent yung lightning, but we can put yun nga mga lighting arrestor para yun ang sasalo, para safe yung tren natin. Dahil dito, 1 oras ding sinuspinde ang full route na biyahe ng mga tren ng LRT2. Ang biyahe lang kanina, Cubao parekto at pabalik. Nagantay na lang din po kami na magumana po yung LRT since yung trend po is hanggang Cubao lang po kanina. Yun din naisip ko kasi baka may problem pa yung LRT kaya hindi ako agad umuwi. Papunta po ako na Legarda pero nabalitaan po na out of order, hindi po nagpo-function yung tren. Kaya po nangyari, napasakay po ako ng jeep papuntang Cubao. Hindi raw ito ang unang beses na nangyaring may tumamang kidlat. Malimit daw itong mangyari tuwing tag-ulan. One classic example is last year sa Gilmore. Ang nangyari, kumidlat, kitang-kita sa video, kidlat, tumama sa labas, gumapang yung kuryente, and then ang nagputukan yung nasa loob ng stasyon. Hindi naman daw kailangang mangamba ng mga pasahero. May safety features daw ang tren, kabilang na ang lightning arrestor. 4:13 ng hapon nang magsimulang bumalik ang full operation. Sa ngayon ay hindi pa inaalis ang tinamaan ng kidlat na train set 1 sa platform 1 at hindi pa rin ito inaayos. Pansamantala raw muna ito mananatili dito hanggang matapos ang operasyon ng tren mamayang gabi. Dahil dito, sa platform 2 na muna magsasakay at magbababa ng mga pasahero. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Hinahanap na ang 2 suspect sa pamamaril sa isang pulis sa Makati City. Tinamaan pa ng ligaw na bala ang isang bystander. Saksi, si June Veneracion. 2 dimotosiklong suspect ang bigla na lang umatake sa Makati City. Ang target nila, isang pulis na nagpapalinis lang ng kanyang sasakyan. Nagkahabulan hanggang nauwi sa pamamaril. Bumagsak ang pulis na napag-alamang intelligence officer ng PNP Highway Patrol Group at may ranggong lieutenant. Puwersahang kinuha ng mga suspect ang kwintas, baril at cellphone ng biktima at saka tumakas. We recovered 14 cartridge at shampoo dito ay shampoo na bala ang tumama po dito po sa ating pong personnel. Isa po sa balikat at yung 8 po ay sa tiyan at iba na po ay sa hita at tuhod. Sabi ng PNP Highway Patrol Group, kilala na ang 2 suspect sa pamamaril at patuloy silang pinaghahanap para mapanagot sa krimen. Nagpapagaling na ngayon sa ospital ang biktimang pulis na nagtamo ng maraming tama ng bala. Ligtas din ang kanyang anak na kasama niya noong nangyari ang pamamaril. Pero isang bystander ang tinamaan ng ligaw na bala. Wala pong sugat po yung kanyang anak. However, yung isa pong witness po na nakuha po natin ay natamaan po ng isang straight bullet. Nasa ospital din po yung natamaan din po na straight bullet. Ayon sa PNP-HPG, hindi inaalis ang posibilidad na may kaugnayan sa trabaho ng biktima ang pamamaril. May hawak kasing masiselang kaso na may kinalaman sa carnapping ang biktima. Iniimbestigahan din ang anggulong robbery. Ito pong ating pong intelligence officer ay may suot po na necklace. So yun po din po yung isa
sa nakikita po ng ating po mga investigador ng Makati City Police Station na naging dahilan bakit po talaga din siya sinunggaban at bakit po pilit na kinukuha ng kanya pong alahas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Hindi lang po reklamong pagpatay, kundi pati reklamong rape isinampa laban sa 13 taong gulang na suspect sa pagpatay sa kanyang kapitbahay na 8 taong gulang. Saksi, si Rafi Tima. Dinala sa Mulabi Youth Home ang 13 taong gulang na suspect sa pagpatay at umano'y panggagahasa sa 8 taong gulang niyang kapitbahay. Sinampahan na siya ng kasong kriminal ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit. Case of rape with homicide was referred to City Prosecutor's Office. Yun sir, sa child at risk natin. Ayon sa pulisya, nabanggit daw sa kanila ng suspect kung bakit niya nagawa ang krimen. Nakwento niya sir na gusto niyang gawin yung napanood niya. Tapos parang hindi pumayag po yung victim. Batay sa Republic Act 10630 na nag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act, exempted sa criminal liability ang mga batang nasa edad 15 pababa. Pero kailangan daw siyang isailalim sa intervention program. Kaya ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, ayoko naman pangunahan si judge, pero kung babasihan natin yung batas, madidismiss yun dahil wala siyang criminal responsibility. Dahil ang ating minimum age of criminal responsibility ay above 15 years old, which means nung nag-commit siya ng crime, dapat 15 years old and 1 day siya. base sa batas, kukunin siya sa kustodiya ng kanyang mga magulang o guardian at dadalhin sa bahay Pag-asa. Hindi man daw nakasaad sa batas na ikukulong ang suspect. Ganito na rin ang implikasyon nito. Ayaw lang nating sabihin dahil ayaw nating ma-stigmatize yung mga bata. Talagang dinideprive yung liberty ng mga bata at nilalagay sila doon para sa kanilang rehabilitation at accountability. Walang nilagay na maximum yung batas pero minimum of 1 year nandoon siya for rehabilitation. Pwede rin daw magsampa ng kasong sibil ang pamilya ng biktima laban sa pamilya ng suspect. Maaari silang bayaran ng danyos. Paliwanag ng Juvenile Justice and Welfare Council, kailangang isaalang-alang na desisyon man ng bata ang krimen, malaki ang external influensya sa kanila. Kaya mahalagang responsibilidad ng mga magulang at guardian para sa tamang paggabay sa mga bata sa gitna ng napakaraming impluensya ngayon sa lipunan. Sa ngayon, hustisya ang sigaw ng pamilya ng biktima. Huwag daw sanang tratuhing bata ang suspect. Lagi na lang tumatanim sa isip namin bakit siya, bakit sa kanya nangyari yun. Gagawin namin ang lahat para sa hustisya ng apo namin. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyo, saksi. Mahigit 150,000 pisong halaga ng alahas, cash at cellphone ang natangay mula sa isang online seller sa Iloilo City. Ang mga nagpakilalang buyer na sakay ng motorsiklo, 2 beses pang nagpaputok ng baril. Makikita rin sa video ang tila paghingi ng tulong ng seller hanggang sa may na para siyang kotse na tinulungan siyang makarating sa istasyon ng pulis. Lumalabas sa investigasyon na nangyari ang transaksyon online bago sila nagpasyang magkita. Kabilang sa mga alahas na natangay ang isang gold bracelet na 50,000 pisong halaga at singsing na 89,000 piso. Patuloy ang pagtugis sa mga suspect. May tama na ang bato, baga o atay ng lahat ng 45 nakakonfine sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. At ayon sa hepe ng ospital, mas mabilis daw ang paglala ng kondisyon ng mga pasyente ng leptospirosis. Ngayon, saksi si Maki Pulido. Sa unang 5 araw ng Agosto, 7 na ang naitalang namatay sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Isa rito ay 16 years old na lalaki na pumanaw dahil sa acute renal failure o pumalya na ang kanyang kidney o bato. Lumusong ang mga nasawi sa bahang dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat noong nakaraang buwan. Mas mabilis daw ang paglala ng kondisyon ng mga pasyente ng leptospirosis ngayon. Napapansin po namin na ang severity ng mga sakit ngayon medyo aggressive sa tingin namin na within 2 to 7 days nagkakaroon po sila ng komplikasyon sa sinasabi naming sa kidney, sa liver at sa respiratory system or sa lungs po natin. Nakikita namin kaagad na hindi na sila nakakaihe or hirap po silang huminga na kailangan po namin i-ventilator
Umakyat na sa 45 ang nakakonfine sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis, 15 rito menor de edad. Ayon kay Dr. David Suplico, lahat may tuturing na complicated case o may tama na ang bato, baga o atay. Ang mga pasyente mula sa mga binahang lugar sa Metro Manila, Cavite at Laguna. Pinakamarami, taga-syudad ng Manila. Usually nakikita namin to sa mga pasyente na mga riders na lumusong sa baha na may mga paltos yung paa. At sila po ngayon ay mga na-confine sa aming hospital po. 4 sa mga pasyente nasa intensive care unit na ng ospital. Isa rito ang asawa ni Marley na tagabili ng pagkain nang lumubog sa baha ang barangay Tunsuya, Malabon City. Gustuhin man daw nilang kumuha noon ng prophylaxis na panlaban sa leptospirosis, mahirap marating ang health center dahil sa mga bahang kalsada. Ang hirap. May mga apo akong nag-asikat. Nalagaan ko mga apo ko. Dahil dito kami sa hospital. Wala din nagbabantay doon. Wala nag-aasikaso. Sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center, 44 ang nakakonfine, karamihan sa mga pasyente taga Marikina City. Nito lang July 2025, mahigit 500 kaso na ang naitala ng Department of Health. Pero wala pang datos kung ilan na ang nagka-leptospirosis dahil sa magkakasunod na bagyo. Wala ka naman pag-iiwasan. Bawa, you were caught in a flooded area already. Mag-ingat, make sure sana, no, meron bota. Kung wala, nababad ka or lumusog ka na sa baha. Ina-advise prophylaxis. Mag-take na po kayo ng doxycycline. Huwag po sa pagwalang bahala kasi nakakamatay po ang leptospirosis. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Nag-abis ang Philippine General Hospital o PGH na humigit na sa kapasidad ang bilang ng mga pasyente sa kanilang emergency room. Bagamat bukas pa rin daw ang kanilang ER para sa mga pasyenteng kritikal ang lagay, hinikayat nila ang iba pang pasyente na maghanap muna ng ibang ospital. Tiniyak naman ng Department of Health na bukas ang 16 na DOH hospitals, pati na ang 4 na government-owned and controlled hospitals para tanggapin ang mga pasyenteng hindi muna matatanggap ng UPPGH. Para naman sa DOH Metro Manila Center for Health Development, kung kaya ay maigi raw na tumawag muna sa mga ibinigay nilang numero bago magdala ng pasyente. Tinawag na matinding kabalintunaan ni Pablo Virgilio Cardinal David ang pagkaso sa mahihirap na nagsusugal. Gayong gobyerno anya ang pinakamalaking promotor ng online gambling. Nasabi po yan ng kardinal sa kanyang post tungkol sa lalaking nasawi matapos hanapin ang amang naaresto dahil sa pagkakakarakrus. Saksi, si Jonathan Andal. Pumukaw sa atensyon ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang sinapit ng pamilya ng 20 anyos na estudyanteng si Dion Angelo Ojelo na namatay sa leptospirosis. Lumusong siya sa gabaywang na baha para hanapin ang amang bigla na lang daw nawala noon. Pero naaresto pala ang ama dahil umano sa pagkakarakrus. Ayon sa kanyang pamilya, biktima ang ama ni Jello ng tinatawag daw na pansakto ng mga pulis. Nagulat ako, bakit ka nakadetain? Tapos tinago ka pa ng 3 araw ni hindi ka man lang pinakontak sa pamilya mo. Ay, hindi po kami gumagawa ng mga ganong insidente, yung sinasabi nilang pangsakto o kukuha na lang kami nung sino mang tao dyan para gawin namin for accomplishment. Pansamantalang nakalaya ang ama ni Jello pero maharap pa rin siya sa kaso ng iligal na sugal. Ang Presidential Decree 1602 noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang batas na nagtakda ng mas mabigat na parusa sa illegal gambling kabilang ang karakrus. Ginawa raw ito noon para labanan ang salot ng lipunan na umuubos daw sa pera ng mamamayan. Sa kanyang post sa social media, ipinunto ni Cardinal David na mahihirap lang ang biktima ng batas na ito. Katulad din daw ng oplantokhang ng nakaraang administrasyon kung saan ginawa raw kota ang mga drug suspect para ma-promote sa serbisyo. Sabi ni Cardinal David, ilang dekada na ang lumipas pero walang naaresto ni isa sa mga malalaking gambling lord. Isa anyang matinding kabalitunaan na habang kinakasuhan ang mga mahihirap na nagsusugal ng karakrus,
Wala naman daw tayong magawa sa gobyerno na promotor raw mismo ng sugal gaya ng online gambling sa pamamagitan ng PAGCOR. Hiningan namin ng tugon dito ang PAGCOR pero wala pa silang sagot. Hinihingan din namin ng tugon dito ang PNP pati ang Malacanang. Nito lang Pebrero, pinawalang sala ng Korte Suprema ang dalawang lalaking akusado rin ng pagkakarakrus. Dapat lang daw ito, sabi ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. Dahil bukod daw sa hindi sapat ang ebidensya laban sa dalawa, nakapagtataka raw kung bakit pinarurusahan pa rin ang mga nagkakarakrus, gayong pinapayagan naman ang pagsusugal sa mga kasino. Ang ganitong sistema, target lang daw ang mga mahihirap na hindi kayang maglaro sa mga lisensyadong establishmento. Napansin din ni Justice Leonen ang pattern sa ilang kaso ng mga pag-aresto dahil sa karakrus na ang kadalasang kasunod daw ay tila lehitimong warrantless search kung saan nakukuhanan ng illegal na droga ang mga naaaresto. Hiningan namin ng datos ang PNP kung ilan na ang mga nahuli nila sa Caracruz pero wala pa silang tugon. Nakaburol ngayon si Jello at ang gusto muna ng kanyang pamilya, magkaroon siya ng maayos na libing. Panawagan ni Cardinal David, ipagdasal ang pamilya ni Jello at maging ang ating mga sarili para matigil na aniya ang pagtaas ng pagbaha ng kawalang katarungan para wala na raw kabataan katulad ni Jello ang mapagkaitan ng kinabukasan dahil sa kabalintunaan ng sistemang nagpaparusa sa mahihirap at pumuprotekta sa mga makapangyarihan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Hiniling sa Korte Suprema ng grupong Isang Bayan na maglabas ng status quo ante-order para pigilan muna ang Senado na magdesisyon kung itutuloy o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Ian Cruz. Justice! Justice for the people! Sara Duterte! Maaga pa lang, iba't ibang grupo na ang nagtipon sa harap ng Korte Suprema ngayong araw. Iisa ang kanilang sigaw. Panawagan natin na ituloy ang impeachment, magpatawag ng oral arguments, baligtarin ang desisyon ng Korte Suprema. Kabilang sa naroon ang political coalition group na Isang Bayan na nagpetisyon sa Korte Suprema. Hiling nila na maglabas ang Korte ng status quo ante order para pigilan muna ang Senado sa pagpapasya kung itutuloy o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hintayin daw muna ang desisyon ng Supreme Court sa petisyon nila at ng Kamara para i-review ang desisyong nagdeklarang unconstitutional ang articles of impeachment. We are knocking on the Senate na sana pakinggan muna itong mga issues. Let us stretch out all the issues bago tayo magdesisyon kung i-dismiss or whatever ang gagawin natin. Hiniling din nila na magkaroon ng oral arguments na hindi daw ginawa bago inilabas ng Korte Suprema ang desisyon nito. At very important na magkaroon tayo ng oral arguments para malinis, masuri, mapag-aralan, maklaro at mahimay ng kumpleto kung ano man ang agam-agam ng Korte. Ayon sa Korte Suprema, immediately executory ang unanimous decision nitong nagpapadismiss sa ika-4 na impeachment complaint laban sa bise dahil labag ito sa 1-year ban at due process requirements. Pero pinakokomento ng Supreme Court si Vice President Duterte at iba pa sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Binigyan sila ng 10 araw mula sa pagkatanggap ng abiso. Ayon sa kampo ng bise, tatalima sila sa utos. Bukas, inaasahang tatalakayin ng mga senador ang tungkol sa desisyon ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, o si Ian Cruz, ang inyong saksi. Iniimbestigahan na ng PIDEA ang mga viral video ng mga nangisay matapos humithit ng isang uri ng sigarilyong kung tawagin ay tuklaw. Ang tingin po ng PIDEA, posibleng may ibang halo ang tinatawag na black cigarettes. Saksi, si Mark Salazar. Viral ngayon ang video ng lalaking ito na tila naninigas at umiiyak habang hawak ng ilang tao sa lungsod ng Taguig. Ang lalaki, pinahit-hit umano ng isang rider ng sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw. Matapos nito'y ganito na raw ang sinapit ng lalaki na dinala sa ospital. Bago yan, ay may insidente na rin ng 3 kabataan na nakuhanan ng video habang tila kinukumbulsyon sa tabing kalsada matapos din umanong humithit ng tuklaw na tinatawag ding black cigarette. Nangyari yan sa Puerto Princesa sa Palawan. Ayon na rin po dun sa 2 minors natin na victims,
after nilang hit-hitin yung alleged dinidescribe nila na cigarette, doon na po nagsimula mag-iba yung pakiramdam nila at yun na po, mag-start na po yung seizure-like episodes nila o yung panginginig ng katawan nila na hindi nila makontrol. Ang PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency alam na rin ang mga insidenteng ito ng mga kabataang ikangay na tuklaw. Ayon sa PIDEA, ang tuklaw ay nanggagaling sa Northern Vietnam at tinatawag doon na tuok lao. Ang uri ng tabakong gamit dito mas malakas kaysa ordinaryong sigarilyo. Ayon sa Agence France Presse, ang tuok lao ay karaniwang hinihit-hit gamit ang malalaking bamboo pipe. Ayon naman sa ilang artikulo online, hindi raw ito hinihit-hit na parang ordinaryong sigarilyo at dapat hinay-hinay lang dahil lubha itong matapang. That's 9% yung nikotina niya as compared to the regular cigarettes na around 1 to 3% nicotine lang. So, doon mo makikita na mataas talaga ang concentration ng nicotine sa tuklaw cigarettes. Bakit to ganun kataas? Because of the plant na ginamit dyan, yung Nicotina rustica. As compared to Nicotina tabacum, na yan yung ginagamit for ordinary cigarettes. Hinihintay ng PIDEA ang resulta ng lab test ng sample ng hinit-hit na mga nangisay na kabataan. Pero may suspetsya na ang PIDEA, posibleng may ibang halo ang black cigarette na kanilang hinit-hit. Kung talagang black cigarette o tuklaw cigarette lang ang hinit-hit ng mga kabataang ito, malakas na rin ang tama pero hindi para mangisay ng ganito. Posible mga cannabis, shabu and cocaine, there are also hallucinogenic effects po. So depende sa resulta ng laboratorio, depende sa katawan ng tao, yun yung maging epekto sa tao. There could be seizures, there could be hallucinations. So tinanong naman natin yung kasama rin nila na nanginig. May mga binabanggit naman siyang kung saan niya nakuha, pero subject for investigation pa natin para ma-confirm talaga natin kung kanino nang galing talaga itong alleged na sigarilyo na hinit-hit. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng PIDEA. Sinisilip din nila ang bentahan ng tuklaw online na sa pagkakaalam ng PIDEA ay hindi raw kasama sa mga regulated na sigarilyo sa merkado. Nagbuo na ng Special Task Force ang PNP para sa kasong ito na pangungunahan ng PNP Puerto Princesa at gagabayan ng PNP Mimaropa. Kailangan pa ng masusing investigasyon ho dyan kasi maaari hong naging adventurous lang itong mga ito. Or there could be a possibility na may nais mag-smuggle ng mga prohibited items sa ating bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Iminukay ng Department of Agriculture na itaas ang taripa sa imported na bigas para protektahan ang mga lokal na magsasaka. May good news naman ang Philippine Statistics Authority sa usapin ng inflation rate. Saksi si Sandra Aguinaldo. Mas mabagal na pagmahal ng kuryente, LPG, pagkain at non-alcoholic beverage. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakatulong ang mga yan kaya umabot lang sa 0.9% ang inflation rate nitong Hulyo. Pinakamabagal sa loob ng halos 6 na taon o mula noong October 2019. Nakaambag din sa pagbagal ng inflation ang 20 pesos kada kilo ng bigas para sa mga piling sektor. May impact siya. Ang nakikita namin, particularly dito sa regular milled rice, kasi siya yung substantial na talagang bumaba yung presyo. May ambag din ang pagbaba ng gasto sa transportasyon. Pero tandaan, may pagmahal pa rin ng bilihin, mas mabagal nga lang. Ayon sa PSA, kung mababa ang inflation, hindi nangangahulugan na mababa rin ang presyo ng lahat ng bilihin. Nananatili raw mataas ang presyo ng baboy, manok at isda. Ano po sa experience nyo ang mahal? Baboy, mahal ma'am eh. Pati manok, bangus, 250 na. Dati mga 180 lang. Kasi may mga items nga tayo na medyo substantial yung pagtaas. No? I mentioned kanina yung presyo ng baboy. Ang ating presyo ng pork per kilo, ano? Ang tinatrack namin, for example, yung kasim. Ang ating average price noong July ay nasa 371 pesos average for the Philippines. Pero noong July last year, ito ay nasa 335 pesos lang. Nagsimula na ring maramdaman ang pagmahal ng gulay dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa ngayon, inaasahang mananatiling mura ang bigas, maliban kung matuloy ang pagtataas ng taripa sa imported rice.
pag may i-increase yung tariff, ang implication niya is that there will be an increase in the retail price. So titingnan natin kung gaano kabilis ang increase. Ang mungkay ng Department of Agriculture mula sa 15% gawin munang 25% at kalaunay gawing 35% ang taripa sa imported na bigas. Layo nitong protektahan ang mga lokal na magsasaka ngayong masyadong mura ang presyo ng bigas sa world market. Sa presyo ng bigas, hindi naman yan kagad mararamdaman dahil it will take some time bago makarating yung bigas na imported na mas mataas ang taripa. Inirekomenda ring itigil ang pag-aangkat ng bigas sa loob ng 45 hanggang 60 araw simula sa anihan sa Setyembre, alinsunod sa inamyendahang Rice Tarification Act. Sa Section 3 ng Republic Act 12078, pag maraming pumasok na imported na bigas at local production, the President may temporarily halt or stop importation of rice. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas kahit itigil muna ang importasyon. Pabor naman daw dito ang Federation of Free Farmers, pero sana raw ay dati pa itong ginawa para hindi gaanong bumagsak ang presyo ng palay. Dapat talaga yung una nating tulungan yung mga farmers kasi sila yung naghahatid ng pagkain natin sa hapagkainan. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Kooperasyon sa national defense at mga kasunduan para sa turismo at space research ang ilan po sa mga nilagdaan sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa India. Saksi live si Salima Refra. Salima? Pia, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 8 na nga ng gabi dito sa pamosong India Gate sa New Delhi sa India, kung saan nga may mga watawat ng Pilipinas bilang pagbati sa state visit ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga oras na ito, dumadalo ang Pangulo sa isang dinner banquet na inihanda para sa kanya sa presidential residence. Kanina, nakapulong ng Pangulo ang Bharatiya Janata Party, ang pinakamalaking political party dito sa India. Pero bago yan, 13 kasunduan ang pinirmahan ng Pilipinas at India ngayong ikalawang araw ng state visit ng Pangulo. Puno ng kultura ang ceremonial honors para kay Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa Rashtrapati Bhavan, ang presidential residence ng India. Formal siyang tinanggap ni Indian President Draupadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi at iba pang matataas na opisyal ng India. Kasama rin ang Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete. I think it is a reaffirmation of the alliance and the partnership that we are strengthening. Sa Hyderabad naman ay nagpulong sila ni Prime Minister Modi. Hinarap din sa kanila mga kasunduan, kabilang ang deklarasyon ng strategic partnership ng dalawang bansa at plan of action sa implementasyon nito. 4 sa mga kasunduan ay tungkol sa pagpapalakas ng national defense. May 3 terms of reference para sa pag-uusap ng mga sandatahang lakas ng Pilipinas at India at mas pinaigting na maritime cooperation sa mga Coast Guard ng dalawang bansa. May mga kasunduan rin sa digital technology, science and technology, legal assistance at transfer ng sentenced persons, tourism, culture at space research. We express satisfaction over the rapid pace of the Philippines' ongoing defense modernization and the expanding capabilities and footprint of India's indigenous defense industry as a partner in this undertaking, exemplified by our BrahMos project. India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Nagpasalamat rin ang Pangulo sa tulong at suportang binibigay ng India sa Pilipinas, tulad ng declaration of support nito sa Arbitral Award ng Pilipinas sa South China Sea at pagligtas sa mga tripulanteng Pinoy na binihag ng Houthi. Dumaan din ang Pangulo at ang kanyang delegasyon sa Rajghat o Mahatma Gandhi Memorial. Suot ang tradisyonal na telang tsinelas sa mga Indian at alinsunod sa tradisyon, nag-alay ng bulaklak ang Pangulo at unang ginang sa tinaguriang ama ng Indian independence.
Pia, ang manghikayat naman sa mga investments at negosyo ang hangad ng Pangulo sa pakikipagpulong bukas sa Indian business community. Dito yan sa New Delhi. Bukas naman ng gabi ay magsasalita siya tungkol sa foreign policy. At live mula nga dito sa New Delhi sa India para sa GMA Integrated News. Ako, si Sanima Rafra, ang inyong saksi. Para maiwasan ang nangyaring kalbaryo sa North Luzon Expressway dahil sa baha noong isang buwan, inatasan ng Transportation Department ng NLEX Corporation na linisin ang mga baradong daluyan ng tubig malapit sa expressway. Saksi si Joseph Moro. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX nang manalasa ang bagyong Krising na sinamahan ng epekto ng habagat. Kung hindi nalubog sa baha, naipit ng 6 hanggang 12 oras sa mga sasakyan. Para hindi na maulit, inutusan ng Transportation Department ng NLEX Corporation na linisin ng mga baradong daanan ng tubig na nagkumpulan malapit sa NLEX. Isa ang creek na ito dito sa Valenzuela sa 11 mga lugar sa Valenzuela at May Kawayan, Bulacan na barado na. Kaya naman kapag may tuloy-tuloy na pag-ulan tulad ng isang buwan, itong mga creek na ito umaapaw sa NLEX. Tulad dito sa Mapulang Lupa Creek na katabi lamang ng NLEX na nasa 1 kilometro rin na daanan ng tubig. Sako-sakong basura na ang nakuha dito simula kahapon. Mababaw na rin ang creek dahil sa burak ng ilang bahagi tumigas na. Itong ginagawa namin, clearing and dredging, sabay na. Pinagtutulong-tulungan ng linisin ng mga baradong daluyan ng tubig ng mga City Hall ng Valenzuela at May Kawayan, Bulacan. Ayon sa DOTR, dapat ay regular ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig. Ang importante kang dito, kailangan bilisan kasi habang hindi pa bumabagyo ulit, hindi pa lumalakas ang ulan, minimize na natin yung bara. Tutulong na rin ang MMDA at nagpapahiram ng gamit at mga tauhan. Pag naipit kasi yung traffic at nag-extend dito sa Balintawak hanggang EDSA, marami po tayong kababayan din na naiipit sa traffic. Ang NLEX Corporation naman patuloyan nilang makikipag-ugnayan sa pamahalaan para maipatupad ang mga flood control measure. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mababa pa rin ang tsansa maging bagyo ng low-pressure area na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 715 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Ayon sa Pag-asa, posible itong lumapit o tumawid sa Luzon sa mga susunod na araw. At mababa man ang tsansa maging bagyo, dapat pa rin maging alerto dahil magdadala ito ng maulang panahon habang lumalapit sa lupa. Ramdam na ang epekto ng trough ng LPA sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. At dahil may bagong sama ng panahon sa loob ng PAR, unti-unti nang bumabalik ang ihip ng habagat. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan na sa Bicol Region, Quezon Province at ilang bahagi ng Visayas. At bandang tanghali, magsisimula ng tumaas ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa. May heavy to intense rains guys sa Northern at Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Kaya maging handa sa posibleng pagbaha o landslide. At dito po sa Metro Manila, posible pa rin umulan bukas lalo na sa hapon o gabi dahil sa mga thunderstorm. Gustong palitan ni Senator Erwin Tulfo ang buwan ng ayuda sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng isang bagsak na puhunan sa negosyo. Ang sagot dyan ng DSWD sa pagsaksi ni Dano Tingkungko. Dahil walang trabaho at gustong mapag-aral ang mga anak, nag-apply ang ina ni Kate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps noong 2019. Sa education po namin, binibili po ni Mama ng mga gamit po namin sa school pag may natatanggap po siya. And yung sa health naman po namin, yung mga gamot po, nakakabili din naman po siya. And also yung mga ibang kailangan po namin sa bahay. Like yung mga bigas po. Pero may kondisyon ng ayuda, tulad ng pagdalo sa mga family development session para mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Nagtuturo po yung mga municipal link po ng iba't ibang pamamaraan po kung paano po namin magagamit yung mga cash grant and also po and tinuturuan din po nila ang mga 4Ps beneficiary po na maging aktibong mamamayan po, hindi lang po in terms ng education, in terms din po ng pagiging
huwarang pamilya po. Ngayon, graduate na ng Office Administration si Kate at planong tumulong sa pamilya lalo't 7 taon lang ang maximum na tagal ng pagtulong ng gobyerno. Pero kung si Senator Erwin Tulfo ang tatanungin, dapat buwagin ng tuluyan ang programa. Imbis na buwan ng ayuda na may kondisyon, magbigay na lang anya ng isang bagsak na puhunan sa negosyo. Yung pang isang taon nila matatanggap, ibigay mo na ng lump sum at bahala ka na dyan. Pero bago mong bigyan sila ng budget, kailangan alam nila, sabihin nila kung anong gagawin nila sa pera na yon at may training po sila. Pero tanong ng DSWD, ngayon pa ba bubuwagin ang programa kung malinaw naman ang benepisyo nito? Walang reason na talagang i-scrap or buwagin ang programa kasi napatunayan that Pantawid Pamilyang Pilipino program can contribute para mabumaba ang ating poverty incidence. Katumbas ng 3 milyong Pilipino ang matatanggal sa kahirapan dahil sa tulong ng 4Ps ayon sa DSWD. Hindi lang kasi ito tungkol sa pagbibigay ng pera. Kabilang sa kondisyon nito ang tiyakin ng mga magulang na nag-aaral ang mga anak at regular na bumibisita sa health center ng ilang taon habang nasa ilalim sila ng 4Ps. Ang edukasyon at kalusugan at ang itinuturo sa kanila sa mga session ang kayang bumasag sa kahirapan. Hindi tulad ng pera o puhunang maaaring maubos sa wala. Mahirap po yung one time kasi hindi mo maa-assure na talagang tuloy-tuloy yung pag-aaral ng mga bata. Pero at least ngayon, susundan mo Susundan mo at talagang madidevelop yung yung behavior. Yun naman ang purpose ng 4Ps yung behavior change. Na talaga yung mga magulang kahit mahirap, di ba? Mabigyan lang ng pagkakataon na makapag-aral ang mga anak, di ba? Talagang talagang magsusumikap. Ang mahalaga ayon sa DSWD ay maiahon sa kahirapan ng mga benepisaryo kaya tuloy-an niya ang pagrepaso sa 4Ps para masiguro ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkung ko ang inyong saksi. Natuldo ka na ang 7 taong panuloko ng umano'y peking doktor sa mata matapos ireklamo ng dati niyang pasyente. Saksi, si John Consulta, exclusive. Huli sa akto habang nag-i-examine ng pasyente, ang suspect na umano'y isang peking doktor sa mata. Ayon sa NBI-NCR, dating naging pasyente niya doon na nagbigay sa amin ng info na hindi naman gumaling, no? Hindi naman nagkaroon ng corrective yung kanyang pinatingnan when we accosted him. At tinanong namin kung meron siyang lisensya. Una, nagpakita siya ng PRC card. But when we confronted him na meron kaming certification, he admitted to us na wala at peke yung kanyang card. Na-recover ang 5,000 pisong mark money habang kumpiskado naman ang kanyang mga equipment. Since 2018, mga 7 years na, and is charging 5,000 pesos. Kung meron ka pang kukuning lens ay ibang ibang bayad. You can just imagine kung may sinasabi siyang corrective at hindi naman epektibo. And in some cases may mga driver dito na nagpapatingin ng mata. May mga iba na kailangan dun sa requirement nila sa kanilang trabaho. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng suspect na naharap sa patong-patong na reklamo. Charge namin siya for violating the violations of the optometry law and then yung use of falsified document, yung card. Nakakulong siya ngayon. Na-inquest ito at nakakulong siya ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nakakakilabot ang pagragasa ng baha na may kasamang mga bato at sanga ng puno pababa ng bundok sa Darali Village sa India. Hindi nagtagal, natabunan ng ilang bahay at daanan habang ang iba pang bahay at istruktura ay tinangay ng rumaragasang putik. 4 ang kumpirmadong nasawi. Hindi bababa sa 50 ang hinahanap pa sa nagpapatuloy na rescue operations. Ang lugar ay nasa bahagi ng Himalayas kung saan mataas ang panganib ng mga flash flood at landslide.
Hot topic ngayon ang paghahawak kamay ni na Barbie Forteza at Jameson Blake sa GMA Gala 2025. Nakasalubong pa nila si Will Ashley at Gian Bernardino ng Cup of Joe. At nang matanong si Jameson tungkol sa real score sa kanila ni Barbie, well, I would just say na we're just enjoying each other's company. Yeah, and yeah, she's a really good person, and again, we have common interests. Diretsuin ko, is there anything going on in there? No comment. ang ex naman ni Barbie na si Jack Roberto tila may ibinilin sa kaibigang si Jameson. Mukhang sweet si Barbie and si Jameson. As an ex, anong pakiramdam? Oh, bagay. Tsaka, it's about time. Alam mo, si Barbie, sabi ko kay Jameson, kung ready ka na, kasi may mga deep talks kami ni Jameson, and sabi ko sa'yo, mabait si Barbie, alagaan mo lang. Exciting times ahead para sa mga taga-subaybay ng Encantadia Chronicles Sangre. Ayon po yan mismo kay Kylie Padilla na gumaganap bilang si Amihan. Sa latest episodes, muling napanood ang ilang minahal na karakter na nasa Devas. Mapapanood pa nila kami. What I hear is magandang twist sa story ng Devas, ng mga nasa Devas. Kilala natin si Amihan. She makes her own destiny. So, tignan natin kung anong gagawin ni Amihan para sa mga nasa Devas, di ba? At ni Ibrahim, syempre. May bagong karakter namang papasok sa isa pang serye ni Kylie na My Father's Wife. Ang hint ni Kylie, fan na fan raw siya na aktres na unang beses daw niyang makakatrabaho. Ain't no mountain high enough para sa mga naghahanap ng The One. Ang dalawa pong ito nahanap ang isa't isa sa tuktok ng bundok sa Switzerland na may altitude na halos 7,000 feet. Ang 58-year-old na si Kathy nag-iwan ng sulat doon noong Oktubre. At matapos ng isang linggo, nabasa ito ni Patrick na 58 years old din. Ang siste kasi, mag-iiwan ka lamang ng mensahe sa isang notebook sa taas ng Swiss mountain. Malayo sa online dating apps na pa-swipe-swipe lang. Ay sa 29-year-old hiker na pasimuno ng pakulong ito, nagsimula lamang ang lahat sa isang biro. Pero masaya raw siya sa mga matagumpay na napagtagpo ng kanyang ideya at sinabing, nature is a good filter. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.